Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 936. Earth Demon Puppet na nagbubunyag ng kakayahan nito. Ang kulay pilak na figure ng tao, na biglang lumitaw, ay umaakit sa mga mata ng lahat. Isang suntok na tinatalo ang napakalakas na kidlat. Malamang na kahit isang ordinaryong elite na Daozang ay mahihirapang makamit ito. Si Su Chen at ang Little Fairy Doctor ang pinakamabilis na naka-recover mula sa tumatagos na katahimikan. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon ng husto sa figure ng tao na may nakasisilaw na pilak na kinang sa loob ng kidlat. Ilang sandali pa ay bahagyang sumimangot sila. Ito ay dahil natuklasan nila na hindi nila maramdaman ang aura ng figurang iyon. Sa pinakadulo, naramdaman nila ang isang matinding puwersa sa loob nito. Sa kabila ng pagiging malakas ng puwersang ito, nagpakita ito ng katigasan dito, na tila nawalan ng katalinuhan. Ito ay, ang titig ni Su Chen ay matamang tumitig sa kulay pilak na figure ng tao. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at dahan-daang sinabi. Ito ba ang tinatawag na Sky Demon Puppet? Pininaw talaga ito ni Xiaoyan. Isang kakaibang kinang din ang kumislap sa mga magagandang mata ng Little Fairy Doctor. Bahagyang tumango siya at mahinang sinabi. Gayunpaman, mula sa pagsigaw ni Xiaoyan kanina, mukhang hindi ito Sky Demon Puppet, kundi Earth Demon Puppet. Nabasa ko rin ang puppet skill noon. Ang puppet ay nahahati sa tatlong kategorya, Sky, Earth, at Man. Malamang na ang puppet na pinino ni Xiaoyan ay ang Earth class. Saglit na nag-isip si Su Chen bago nagsalita na may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ito ay hindi inaasahan na isang kategorya lamang ng Earth ay napakalakas na. Gaano kalakas ang magiging pinakamataas na kategorya na Sky Demon Puppet? Huwag mong sabihin sa akin na maaari itong makipaglaban sa isang elite na Daozun. Umiling ang Little Fairy Doctor. Pinagmamasdan ng kanyang magandang mga mata ang kulay pilak na figure habang sinabi niya. Sa tulong ng puppet na ito, malamang na hindi na natin kailangang makialam. Kung titingnan ang lakas nito, ang puppet na ito ay dapat na nasa paligid ng 5-star Daozang. Hindi ito dapat maging problema sa pagharap sa isang peel lightning na higit sa kalahati ay tapos na. Tumango rin si Su Chen at sumangayon sa kanya. Umupo si Xiaoyan sa rock platform habang nag-uusap ang Little Fairy Doctor at Su Chen. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng bibig niya habang bumubuga ng malalim na hininga. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi naging madali ang puwersahang tumanggap ng napakaraming peel lightning. Maliban kung ginamit niya ang Angry Buddha Lotus Flame, malamang na hindi niya matitiis ang lahat ng ito. Naramdaman ni Xiaoyan ang magulong lakas ng kidlat na random na kumikislap sa loob ng kanyang katawan habang siya ay nakaupo sa malamig na rock table. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang kumaibat ng ilang beses. Ang mga sampay na enerhiya na ito ay pumasok sa kanyang katawan nang makipag-ugnayan siya sa kanyang Dao Qi kanina. Gayunpaman, maswerte na ang loob ng kanyang katawan ay protektado ng Heavenly Flame. Sa makatuwid, hindi sila nagdulot ng labis na pinsala. Gayunpaman, ang espesyal na pamamanhid na epekto ng lakas ng kidlat ay naging sanhi pa rin ng pakiramdam ni Xiaoyan na parang kulang sa lakas ang kanyang buong katawan. Maging ang sirkulasyon ng kanyang Dao Qi ay naging mas pagod. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at pilit na umupong naka-cross-legged. Itinaas niya ang medyo maputlang mukha at tumingin sa itim na masa ng maitim na ulap sa kalangitan. Ang pilak na liwanag ay kumislap sa madilim na ulap habang dahan-daang kumakalat ang dumadagandong na kulog, na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng isa. Ang moldite na peel lightning na ito ay dapat na malapit ng matapos, tama ba? Hanggat magtitiis ako ng isa pang 2 round, matagumpay kung matitiis ito. Hinatak ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig habang dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga kamay. Ang isang thumb-sized purple-red medicinal peel ay sumasalamin sa isang medyo malademonyong kinang sa ilalim ng mga silver flash. Naramdaman ni Xiaoyan ang isang maringal at misteryosong puwersa ng buhay sa loob ng medicinal peel na ito. Munting bagay, napakaraming paghihirap ang dinanas ko para sa iyo. Mapait na tumawa at bamulong si Xiaoyan sa sarili habang tinitingnan itong Heaven Soul Blood Bone Peel. Bang!
Habang si Xiaoyan ay bumubulong sa kanyang sarili, ang ulap ay muling umikot sa kalangitan. Isang malakas na kulog ang sumabog. Darating na ba ulit? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang mabilis na pagtitipon ng Mar-Angel na kidlat sa loob ng cloud layer. Chila, isang napakalaking halijing kulay pilak ang biglang bumagsak sa mga hadlang ng patong ng ulap. Ang nakasisilaw na liwanag, sa sandaling iyon, ay naging dahilan upang lumitaw ang madilim na Inner Academy tulad ng paglabas nito sa araw. Ang lakas ng kidlat na nilalaman ng napakalaking kulay pilak na kidlat na ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang mga nakaraang panahon. Ayon sa pagtatansya ni Xiaoyan, magiging mahirap kung si First Elder Su Chen ay pilit na tatanggapin ang strike na ito. Talagang nakakatakot ang peel lightning na ito. At saka, ito lang ang peel lightning na nabuo ng isang Tier 7 medicinal peel. Kung ito ay Tier 8 pagkatapos nito o kahit na Tier 9. Ang ganoong klase ng peel lightning ay magkakaroon ng lakas para sirain ang mundo, tama ba? Tumayo si Su Chen sa kalangitan at tumingin sa napakalaking kulay pilak na kidlat. Nanatili ito sa kalangitan bago gumamit ng nahuhulog na malameteorite na tindig para durog. Nauwi siya sa hindi sinasadyang pagpapalabas ng isang tandang. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang magandang mga mata ay nakalok sa napakalaking kulay pilak na kidlat. Ang lakas ng kidlat na nasa loob nito ay umabot na sa nakakatakot na antas. Earth Demon Puppet, pumunta ka. Tiningnan ni Xiaoyan ang napakalaking kulay pilak na kidlat, na umabot sa isang iglap, bago ang mahinang sigaw ay ipinadala mula sa kanyang bibig. Bang! Ang sigaw ni Xiaoyan ay tumunog ng bahagya ang mga tuhod ng Earth Demon Puppet. Bigla, ang figure ay parang isang nagninangas na palaso, na hinihiram ang puwersa ng pagpapaandar mula sa isang string habang ito ay bumaril patungo sa napakalaking kulay pilak na kidlat na may putok. Ang Inner Academy ay agad na naglabas ng maraming mga bulalas nang makita nilang ang Earth Demon Puppet ang pinili nitong hidden collision. Sa bilis ng Earth Demon Puppet, lumitaw ito sa ilalim ng napakalaking kidlat na iyon sa loob ng isang kisap mata. Ang kanyang kamao ay muling humigpit, at isang maapoy na kulay pula na enerhiya ang dumaloy mula sa monster core sa katawan nito. Sa wakas, ang enerhiya ay mabilis na pumulupot sa kamay nito, na naging sanhi ng paglitaw nito na parang apoy. Bang! Kinuyam ng Earth Demon Puppet ang kamao nito at muling naglunsad ng ordinaryong suntok ng walang pag-aalinlangan. Isang matalim na tunog ng sonic boom ang agad na lumitaw sa hangin nang ihagis ang suntok. Maraming nakakatakot na alon ng hangin ang mabilis na kumalat na parang mga alon ng tubig mula sa ibabaw ng kamao. Boom! Ang kamao na naglalaman ng nakakatakot na puwersa ay dumapo sa napakalaking kulay pilak na kidlat. Sa sandaling ito, tumigas ang kidlat dahil dito. Pagkatapos ng sandaling iyon, isang pagsabog, na tila nawala sa kaibuturan ng mga espiritu ng lahat, ay tumunog bago kumalat sa kalangitan sa paraang nakakapukaw ng kaluluwa. Ang napakalaking pilak na kidlat ay dahan-daang bumagsak sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin. Natuklasan ng mga may matalas na mata na ang malagagamba na malaitim na itim na spatial na mga bitek ay lumitaw sa lugar kung saan dumaong ang kamao ng Earth Demon Puppet. Hindi nila sinasadyang huminga ng malalim ng malamig na hangin. Habang ang kidlat ay gumuho, ang Earth Demon Puppet ay katulad din ng marahas na binasag mula sa langit ng napakalaking lakas na iyon. Bumagsak ito sa Inner Academy sa tunog ng nanginginig na lupa. Hindi nagtagal, gayunpaman, ang kulay pilak na katawan ng Earth Demon Puppet ay muling lumipad palabas bago may makapunta at mag-imbestiga. Ito ay sinuspinde sa itaas ng rock platform, na bumubuo ng Human Wall of Defense sa harap ni Xiaoyan. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang tinanggap ng Earth Demon Puppet ang napakalaking kidlat ng buong tapang. Dumapo ang tingin niya sa katawan nito para lang agad na singkit ang mga mata niya. Sa sandaling ito, ang buong katawan ng Earth Demon Puppet ay naglalabas ng silver glow. Tila may mahinang kidlat na kumikislap sa ilalim ng pilak na ningning na ito. Ang kulay pilak na kinang ay sobrang dalisay, ngunit malinaw na naalala ni Xiaoyan na ang ibabaw ng katawan ng pape ay naglalaman pa rin ng ilang batik-batik na mga batik noong napino niya ito. Ang lakas ng kidlat ng pilak na iyon ay tila hindi sinasadyang nalantad ang ilan sa mga batik-batik na dumi sa loob ng katawan ng Earth Demon Puppet.
Ginamit ng refinement ng puppet ang kulay nito para matukoy ang kategorya nito. Ang mas dalisay na kulay nito, mas malakas ang aktwal na lakas nito. Kung mayroong isang klasifikasyon sa loob ng parehong kategorya, ang Earth Demon Puppet noong ito ay matagumpay na napino noon ay maaari, sa pinakamarami, ay maisaalang-alang sa gitnang antas. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpipino ng lakas ng kidlat, unti-unti itong umunlad sa mas mataas na antas. Ang bagay na ito, talagang mukhang napakahusay. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay dahan-daang itinaas sa isang arco. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kidlat sa madilim na ulap na may nag-iinit na mga mata. Iniisip niya kung maaabot ba ng Earth Demon Puppet ang tuktok ng mataas na antas kung natanggap nito ang lahat ng ito. Ang pag-iisip na ito tungkol kay Xiaoyan ay katatapos lamang lumitaw ng ang pilak na kumikinang sa kalangitan ay kumikislap muli. Nang makita ito, tumawa si Xiaoyan at sinabing, "Magpatuloy sa pag-atake." Nang marinig ang utos ni Xiaoyan, ang Earth Demon Puppet ay hindi nagatubili kahit kaunti. Muli nitong ibinaril ang katawan sa ere, huminto sa kalangitan, at marahas na sumuntok, bumangga sa pilak na kidlat. Bang! 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 Ang tunog ng sumasabog na kidlat ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang pilak na ningning na ibinubuga mula sa katawan ng kulay pilak na figure, gayunpaman, ay lalong lumiwanag sa harap ng mga nakatulala na tingin. Ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na banggaan ay nagpatuloy ng humigit kumulang kalahating oras o higit pa. Ang lakas ng kidlat sa loob ng madilim na layer ng ulap sa kalangitan ay lubhang nabawasan. Ang madilim na ulap ay unti-unting tumigil sa pag-ikot. Ang kulay nito ay unti-unting naging mapatla. Malinaw, ang pale lightning na ito ay tapos na. Kasunod ng pinakadulo ng madilim na mga ulap, ang nakaka-pressure na pakiramdam na bomb alot sa buong Inner Academy ay tuluyang kumalat. Napakaraming tao ang nakahinga ng maluwag at tila naibsan mula sa mabigat na pasanin ng ang unang sinag ng sikat ng araw ay umulan mula sa kalangitan. Napakaraming pressure sa ilalim ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang Earth Demon Puppet ay muling sumugod at lumitaw sa harap ni Xiaoyan nang mamatla ang madilim na ulap. Sinulyapan ni Xiaoyan ang Earth Demon Puppet, na naging sobrang kulay pilak at may kantab na walang kahit kay-titing na karumihan dito. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ibinalik iyon sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, naglabas siya ng bote ng jade at maingat na inilagay ang Heaven Soul Blood Bone Pill dito. Pagkatapos lamang ng lahat ng ito ay ganap na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang kanyang dibdib at bamulong sa kanyang sarili. Ano ang magagawa ng lakas ng kidlat? Sa aking heavenly flame, ay walang bagay na hindi mapadalisay. Dahil kayong lahat ay naglakas loob na sumakay sa aking katawan. Tutulungan ninyo akong makalusot sa antas ng 7-star daw Huang. Dahan-daang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Ang dalawang kamay niya ay mabilis na nabuo ang training seal. Sa panahong ito ng pagpipino ng tableta, umasa si Xiaoyan sa tinatawag na Peel Spirit Realm upang mabilis na maabot ang rurok ng antas ng 6-star daw Huang. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na pagkakataon para sa kanya upang magtagumpay. Noong una, naisip niya na kailangan niyang maghintay ng isa pang yugto ng panahon para sa pagkakataong ito. Sa huli, ang lakas ng kidlat na tumagos sa kanyang katawan ay hindi inaasahang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 937. Paglusong muli. Halos 2 araw na ang nakalipas mula noong pumutok ang peel lightning noon. Sa loob ng 2 araw na ito, ang figure ni Xiaoyan ay naka-cross-leg sa rock platform na iyon nang nakapikit ang mga mata. Ang mga alon ng puwersa ng pagsipsip ay lumabas sa kanyang katawan, ganap na sumisipsip ng nakapalibot na compact natural na enerhiya. Napanatili ni Xiaoyan ang nakaka-absorb na kondisyong ito mula nang matapos ang peel lightning noon. Bukod dito, ang kanyang aura ay naging hindi matatag sa ilalim ng kondisyong ito. Ang mga alon ng makapangyarihang Dao Qi ay parang alon habang paulit-ulit itong umaapaw mula sa katawan ni Xiaoyan bago dahan-daang lumiit pabalik dito. Ito ay tila isang ikot na patuloy na nagpapatuloy. Sa paningin ni Su Chen at ng iba pa,
natural na alam nila ang kalagayan ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, nasa kondisyon na siya kung saan malapit na siyang magtagumpay at sumulong. Kaya naman, si Su Chen ay hindi lamang nagpadala ng mga tao upang aisil ang mga hagdan na patungo sa rock platform, ngunit naghiwalay din ng isang malaking lugar sa ibaba ng rock platform. Sa sandaling ito, kung maaabala si Xiaoyan at tuluyang umalis sa kondisyong ito, ang kanyang pagkalugi ay magiging malaki. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pambihirang pagkakataon ay hindi isang bagay na lilito dahil lamang sa gusto ng isa. Sa loob ng ilang araw na ito, ang mga estudyante ng Inner Academy ay naging lubos na pamilyar sa itim na damit na figure sa rock platform. Kapag dumaan sila paminsan-minsan mula sa malayo, ang kanilang mga titig ay may paggalang at paggalang habang nakatingin sa medyo payat na figure. Naabot niya ang antas na ito sa murang edad, na mas mataas pa sa ilan sa mga nakatatanda sa loob ng kanilang angkan. Bukod dito, alam ng lahat na si Xiaoyan ay kasalukuyang nasa edad na pinakamabuting kalagayan para sa pagsasanay. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng nakakatakot na yugto ang mararating niya sa hinaharap? Ang paggalang sa loob ng ilang mga estudyante ay hindi sinasadyang naging mas matindi habang ang mga kaisipang ito ay kumikislap sa kanilang mga puso. Ang mga nagawa ni Xiaoyan ay karapat-dapat sa kanilang paggalang. Sa kabila ng pagbabantay ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin, si Xiaoyan sa rock platform ay tila nawalan ng malay sa labas ng mundo. Naka-crossleg siya tulad ng isang matandang monghe sa pagmumuni-muni ng hindi man lang kumikilos ng kaunti. Bagamat ang kanyang katawan ay tila isang estatwa, ang ilan sa mga mas sensitibo ay maaaring makakita ng aura sa paligid ng kanyang katawan na mabilis na lumalakas. Ang kalangitan ay walang anumang ulap sa loob ng 10,000 kilometro. Ang Little Fairy Doctor ay nakatayo sa walang laman na kalangitan. Nakasuot siya ng simple at magaan na damit. Ang kanyang mahabang buhok na parang nyebe ay random na pinigilan ng isang kulay purple na laso. Ang kanyang mapuputing buhok ay nag-anod ng umihip ang simoy ng hangin, na naglalabas ng kakaibang pakiramdam. Ang makipot niyang katawan ay natatakpan ng isang simpleng dilaw na damit. Ang mga damit, na naglalaman ng gininto ang mga sinulid, ay na-highlight ang balat na nahayag, na naging dahilan upang ito ay lumitaw na mas mapatla. Ang kanyang kagandahan ay naging dahilan ng ilang mga lalaking estudyante na hindi sinasadyang bumagal habang naglalakad sa loob ng akademya. May ilang kakaibang kislap na lumitaw sa kanilang mga mata. Walang gaanong mga estudyante sa Inner Academy na maraming alam tungkol sa Little Fairy Doctor. Ang alam lang nila ay ang malamig, walang pakialam at magandang babaeng ito ay sumusunod sa Senior Xiaoyan. Bukod dito, ang babaeng ito, na hindi mukhang mas matanda kaysa sa kanila, ay isang piling Daozang na mas malakas pa kaysa First Elder Su Chen. Sa harap ng mga nagawa ng Little Fairy Doctor, na mas nakakatakot kaysa kay Xiaoyan, medyo marami sa mga tinaguriang henyo sa loob ng Inner Academy ang tahimik na naramdaman na namutla ang kanilang mga mukha sa ilalim ng malademonyong talentong ito sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang Little Fairy Doctor na maging huwarang manliligaw ng maraming lalaking estudyante sa loob ng Inner Academy. Siya ay malakas at nagtataglay ng isang mahusay na pag-uugali. Higit sa lahat, napakaganda niya. Bukod dito, siya ay lumitaw na pambabae, mahinhin, at nakakaawa. Ito ay tumugma sa pinakamahalagang pamantayan na ginamit ng isang lalaki upang pumili ng isang manliligaw, na nagiging sanhi ng isang hindi sinasadyang nais na pumunta at maawa sa kanya. Siyempre, maaari lamang nilang isipin ang gayong mga kaisipan sa loob ng kanilang mga puso. Ito ay dahil malinaw na alam nila na kung hindi nila taglay ang talento at alindog ni Xiaoyan, sa pangkalahatan ay imposibleng matagumpay na masupol ang tulad ng halimaw na babae. Hindi alam ng Little Fairy Doctor na nakakuha siya ng ganoong reputasyon sa loob ng Inner Academy sa maikling panahon. Kahit na alam niya ito, hindi niya ito masyadong pinapansin. Ang kanyang mga nakatagpo sa mga taong ito ay lumikha ng kanyang medyo malamig at walang malasakit na karakter. Maliban kung ito ay isang taong pamilyar sa kanya, hindi siya gagawa ng inisyatiba na makipag-ugnayan o makipag-chat sa kanila. Sa sandaling ito, ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Xiaoyan sa rock platform. Gumugugol siya ng maraming oras sa pagtingin lamang kay Xiaoyan sa panahong ito araw-araw.
Nagpatuloy ito ng walang tigil sa loob ng 5 araw. Ang katigasan ng ulo ng Little Fairy Doctor ay nakaakit sa ilang mga lalaki upang madama ang kanilang awa sa kanyang paglubog. Sa hitsura ng apoy na nagninangas sa kanilang mga mata, malamang na hindi nila makontrol ang kanilang mga sarili at maniningil upang maglabas ng hamon kung hindi dahil sa napakalaking agwat sa pagitan nila ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ililigtas nila ang kagandahang ito mula sa kanyang mapait na paghihintay. Siyempre, ang tinatawag na impulse na ito ay tumaas lang ng mabilis itong nawasak bago pa man ito maabot sa kanilang isipan dahil sinabi sa kanila ng kanilang rasyonal na kung talagang gagawin nila ito, malamang na hindi na kailangan pang kumilos ni Xiaoyan. Ang perpektong magkasintahan sa kanilang mga puso ay random na iwagayway ang kanyang kamay at padadalas sa kanila na lumilipad na parang langaw. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa kalangitan. Ang mga damit ng Little Fairy Doctor ay dumaikit sa kanyang katawan, na binabalangkas ang kanyang gumagalaw na mga kurba. Marahang itinulak ng kanyang maselang kamay ang puting nyebeng buhok na dumapo sa kanyang noo. Pinag-aralan ng kanyang magagandang mata si Xiaoyan, na hindi nagpakita ng anumang aktibidad. Ang kanyang magagandang kilay ay hindi sinasadyang nagsalubong habang siya ay bumubulong. Hindi ka pa rin ba tapos? Hindi ba masyadong mahaba ang oras para sa pagsulong na ito? 4 na araw na ang nakalipas mula nang pumasok si Xiaoyan sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw na ito, napanatili ng kanyang katawan ang kondisyong ito, hindi gumagalaw kahit kaunti. Kung hindi maramdaman ng Little Fairy Doctor ang unti-unting lumalakas na aura sa loob ng katawan ni Xiaoyan, malamang na talagang naisip niya na may aksidenteng nangyari sa panahon ng kanyang pagsasanay. Isang mahinang buntong hininga ang ipinadala mula sa maliit na bibig ng Little Fairy Doctor. Agad niyang inikot ang kanyang katawan at naghahanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling iikot niya ang kanyang katawan, isang alon ng enerhiya ang biglang nalipat mula sa rock platform. Sa kakayahan ng Little Fairy Doctor, ang gayong enerhiyang pag-aalsa, na hindi itinuturing na labis na matinding, ay natuklasan niya halos kaagad. Ang kanyang katawan ay biglang lumiko at ang kanyang magandang mga mata ay nagdala ng isang hibla ng kagalakan habang pinapanood niya ang rock platform. Sa sandaling ito, ang enerhiya sa paligid ng rock platform ay naging lubhang magulong. Maraming batik-batik na natural na enerhiya ang mabilis na naipon, na tila nag-iikot sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Sa wakas, bumuhos sila sa katawan ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Ang pagbuhos ng enerhiya na ito ay nagpatuloy lamang sa loob ng maikling dosenang plus segundo bago ito dahan-daang kumalat. Nang mawala ang huling hibla ng may batik-batik na enerhiya, ang mga mata ni Xiaoyan, na 4 na araw nang nakapikit, ay biglang bumukas. Isang malakas na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Ang marahas na daloy ng aura ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito mabilis na naalis sa katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang biglaang pagbabagong ito ay nakapukaw pa rin ng atensyon ng napakaraming tao sa loob ng Inner Academy. Sa sandaling iyon, maraming tingin ang itinapon sa rock platform. Ang ilang mga padamdam ay hindi sinasadyang lumabas nang makita nilang idinilat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Hindi alintana ni Xiaoyan ang ingay na tumunog sa loob ng Inner Academy. Pinaihit niya ang kanyang leeg at agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao ng random, naramdaman ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na mas malakas kung ikukumpara sa ilang araw na nakalipas. Hindi niya sinasadyang ibinuka ang kanyang bibig at ngumiti. Ang kasalukuyang siya ay sa wakas ay matagumpay na nalampasan ang antas ng 6-star Dao Huang at naabot ang antas ng 7-star Dao Huang. 7-star. May puwang pa ng 2 bituin bago kumaabot ang rurok ng klase ng Dao Huang. Dao Zhang. Ay hindi rin kalayuan. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan mula sa rock platform at mamulong sa sarili. Ang kanyang tingin ay agad na tumawid sa hilagang kalangitan ng Jianan Academy habang siya ay medyo nawalan ng malay. Noon, pumunta si Zhon'er sa direksyong ito nang umalis siya. Ang tingin ni Xiaoyan ay walang pag-iisip na nakatingin sa hilagang kalangitan. Ilang sandali pa, bigla niyang naikuyom ang kanyang kamao. Isang malamig na matinding kislap ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Sa sandaling ito,
Naalala din niya ang lalaking dumating sa Inner Academy noon at dinala si Zun-Er. Ang kanyang pangalan ay tiyak na isang alaala na mahirap tanggalin para kay Xiaoyan. Ako ang bagong Deputy Commander ng Black Submerged Army, Ling Quan. Noon, ang binata, na nakatapak sa isang apat na pakpak na nag-iisang may sungay na hayop, ay nagsalita ng malamig na ngiti kay Xiaoyan mula sa mas mataas na posisyon. Ling Quan. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang siya noon ay kasing hina ng langgam sa harap ng tinatawag na Black Submerged Army's Deputy Commander. Gayunpaman, kasalukuyan siyang may kumpiyansa na tapusin siya sa ilalim ng kanyang pinuno sakaling muling lumitaw ang taong ito sa kanyang harapan. Matapos ang mabilis na paglaki ni Xiaoyan sa loob ng maikling ilang taon, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ganoon kaliit na dadoushi na kayang masahihin ng sinuman gamit ang kanilang mga kamay. Zun-Er, hintayin mo ako. Central Plains, hintayin mo rin ako. Tinatanaw ni Xiaoyan ang buong Inner Academy habang nakatayo siya sa rock platform. Isang pagmamalaki ang biglang bumangon sa kanyang puso bago napuno ang kanyang dibdib. Nagtagumpay ka ba sa pagsulong? Isang magandang figure ang lumitaw sa hangin sa labas ng rock platform at malumanay na nagtanong kay Xiaoyan habang umaangat ang mood ng huli. Nakangiti at tumango si Xiaoyan habang nakatingin sa Little Fairy Doctor na mukhang inosente sa kanyang dalisay at simpleng damit. Sinabi niya, nahihirapan kang magbigay ng proteksyon sa loob ng 2 araw na ito. Bakit kailangan pang magsabi ng ganyang magalang na mga salita sa pagitan natin? Bumaba ang mga mata ng Little Fairy Doctor habang siya ay mahinang nagsalita. Isang mahiyain na pula na dapat ay inakyat ng isang batang babae ang kanyang pink na mukha. Parang may bahagyang displeasure ang tono niya. Hihihi. Naging walang ingat ako. Hindi ko sasabihin sa hinaharap kung hindi mo gusto. Nagmamadaling binago ni Xiaoyan ang kanyang mga salita nang makita niyang medyo malungkot ang Little Fairy Doctor. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang bumuti ang mukha nito. Ngumiti siya at sinabing, "Tara na, pagkatapos kong ayusin ang ilang mga bagay, baka oras na para umalis tayo." "Aalis na ba tayo? Kailan kaya?" Nagulat ang Little Fairy Doctor nang marinig niya ito bago magsalita ng medyo ayaw. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Bumalik ang kanyang tingin sa hilagang kalangitan. Sa hindi malamang dahilan, biglang bumangon ang init at pagkainip sa kasalukuyang kalagayan niya. Tila talagang inaabangan niya ang tinatawag na Central Plains. Sa loob ng 3 araw, pinigilan ni Xiaoyan ang init sa kanyang puso, inikat ang kanyang ulo, at ngumiti. Sagot niya sa Little Fairy Doctor habang tinitignan ang makinis nitong mukha na mala-jade. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Little Fairy Doctor na ang lalaking nasa harapan niya ay napuno ng kumpiyansa at lumalakas na lakas na mahirap ilarawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 938. Pag-alis. Umupo si Xiaoyan sa isang rock chair sa loob ng isang tahimik na bakuran. Isang tea table ang umupo sa tabi niya, nalikha mula sa bato, at 2 plato ng merienda ang inilagay dito. Ang isang palayok ng berdeng tsaa ay naglalabas ng isang malabong ulap na nakakalat ng bahagyang bango. Tahimik na umupo si Xiaoyan sa rock chair. Paminsan-minsan ay nakatikim siya ng isang subo ng green tea, at biglang nakaramdam ng kaunting sentimental. Kung tutusin, aalis na siya sa lugar na ito. Bukod dito, ang hinaharap ay napuno ng kawalan ng katiyakan. Gaano man katatag ang isang tao, malungkot ang kanilang puso sa harap ng isang hinaharap na hindi nila tiyak. Tiningnan ni Xiaoyan ang medyo madilaw na mga dahon ng puno sa bakuran at hindi sinasadyang nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin sa isang figurang nakatayo sa bakana ng bakuran. Ngumiti siya at nagtanong, "Pangalawa kapatid, dumating ka na." Si Xiaoli sa pasukan ay tumango bago dahan-daang pumasok sa bakuran. Natahimik siya saglit bago nagsalita. "Nagmadali akong tumakbo palabas mula sa Xiao Gate." Sa sinabi ni First Elder, "May balak ka bang umalis?" Ngumiti si Xiaoyan at sumagot, "Panahon na para umalis. Ang patuloy na pananatili sa lugar na ito ay hindi magbibigay daan sa akin na tunay na magkaroon ng lakas upang labanan ang Hall of Souls. Palagi kang naglalakad sa harapan.
Gayunpaman, ang lugar na ito ay talagang napakaliit para sa kasalukuyang ikaw. Ang Central Plains ang pinakaangkop para sa iyo. Napabuntong hininga si Xiaoli na may kalungkutan. Nakatuon siya kay Xiaoyan at muling lumitaw ang ilang emosyon sa kanyang puso. Ang malambot na binata noon ay hindi namamalayang lumaki sa ganoong lawak. Ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang umasim habang nakatingin sa medyo malungkot na si Xiaoli. Ang pag-alis sa pagkakataong ito ay hindi tulad ng dati. Ang distansya sa pagitan ng Central Plains at Black Corner Region o ang Jiama Empire ay mahirap kalkulahin. Kaya naman, hindi niya alam kung kailan siya babalik pagkatapos ng pag-alis na ito. Nagmamadaling kinuha ni Xiaoli ang kanyang atensyon nang makita niya ang medyo tahimik na si Xiaoyan. Tinapik ni Xiaoli ang kanyang mga balikat at ngumiti habang sinabing, "Huwag kang masyadong sentimental sa iyong pangalawang kapatid. Kung alam ni kuya na hinahadlangan kita rito, malamang napag-alitan niya ako hanggang mamatay." Naging mainit ang puso ni Xiaoyan sa pagbanggit kay kuya. Sinabi niya, dapat pangasiwaan ng maayos ng pangalawang kapatid ang Xiaogate pagkatapos kong umalis. Sa pag-backup nito sa Pansgate, magiging mahirap na limitahan ang potensyal ng Xiaogate. Sa oras na bumalik ako, ang Xiaogate ay maaaring naging overlord na ng buong Black Corner Region. Ibinuka ni Xiaoli ang kanyang bibig at tumawa. Sinabi niya ng buong pagmamalaki, "Makakatiyak ka na sandali na lang bago mangyari ang sitwasyong iyon." Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang sagot nito. Umiling siya at sinabing, "Huwag maliitin ang mga taong ito sa Black Corner Region." Gayunpaman, nakipag-usap na ako sa First Elder at susubukan niya ang kanyang makakaya upang tulungan ka. Noong nakaraan, ito ang target ng lahat. Gayunpaman, sa kasalukuyang Xiaogate, ang Jianan Academy ay may karagdagang kaalyado sa kumakalat na impluwensya ni Xiaogate sa Black Corner Region. Ito ay makakatulong sa Jianan Academy na makatakas sa isang nakakahiyang sitwasyon. Tumanggo si Xiaoli at sinabing, "Relax. Iniabot mo sa akin ang kompletong Xiaogate. Sa hinaharap, ibabalik ko ang Xiaogate na 10 beses na mas malakas kaysa sa kasalukuyan." Napangiti si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago kumuha ng bote ng jade mula sa kanyang storage ring. May isang purple-red medicinal pill sa loob nito. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang bote ng jade bago ibigay kay Xiaoli makalipas ang ilang sandali. Mahina niyang sinabi, "Kapag umalis ako, gusto kong problemayan ang pangalawang kapatid na magpadala ng isang tao na maghahatid ng gamot na ito sa Jiama Empire at personal na ibigay ito sa kamay ni Kailin." Kailin. Reyna Medusa ha. Bahagyang nagulat si Xiaoli nang marinig ang pangalang ito. Gayunpaman, maswerte na alam din niya ang relasyon ni Kailin at Xiaoyan. Kaya naman, tumanggo siya. Hindi niya tinanong ang dahilan habang tinanggap niya ang medicinal pill at maingat na inilagay ito sa loob ng kanyang storage ring. Sabi niya, "Pangatlong kapatid, masisigurado mong personal kong ihahatid ito sa Jiama Empire kapag may oras ako." Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Mahina niyang sinabi, "Bukod dito, dapat kang makipag-ugnayan ng mas madalas kay kuya. Ang Yan Alliance ay umuunlad sa loob ng Jiama Empire. Sa pagbabantay dito ni Kailin, ang Hall of Souls ay mahihirapang saktan ang Yan Alliance maliban kung ang mga tunay na eksperto nito ay nasangkot. Sa sandaling tumaas ang lakas ng Xiaogate sa hinaharap, magagawa nating sakupin ang silangan at kanluran kasama ang Yan Alliance." Sa oras na iyon, ang dalawang paksayon ang mga ngibabaw sa hilagang kanlurang rehiyong ito. "Oo," tumanggo si Xiaoli. Tumingin siya kay Xiaoyan at nagtanong, "Kailan ka babalik pagkatapos umalis sa oras na ito?" Natahimik si Xiaoyan. Agad siyang umiling at mahinang sinabi, "Hindi ko alam. Kailan ka aalis?" "Bukas." Hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa si Xiaoli nang marinig niya ito. Humakbang siya pasulong at marahas na niyakap si Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay na pilit na tinatapik ay nanalo sa likod ni Xiaoyan habang sinabi niya, "Munting kapwa, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Alalahanin ang mga salita ni kuya. Hindi magagawa ng Xiao Clan kung wala ka. Ang pagliligtas kay tatay ay isang bagay na ikaw lang ang makakagawa." Nang marinig ang boses ni Xiaoli na biglang naging paos,
Ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang namula sa kabila ng kanyang karakter. Pangalawa kuya, mag-ingat ka rin. Ang mainit na sikat ng araw ay nakakalat mula sa langit kinabukasan at nagliwanag sa pasukan ng Inner Academy. Isang siksikan na grupo ng mga ulo ng tao ang gumagalaw doon. Maraming tingin ang tumingin sa maliit na burol sa labas ng pinto. Isang pares ng mga figure ang nakatayo ng diretso sa lugar na iyon. First Elder, pangalawang kapatid, ayos lang na paalisin mo kami hanggang sa lugar na ito. Tumingin si Xiaoyan kina Su Chen at Xiao Li sa pasukan bago muling tumingin kay Wu Hao at sa maraming estudyante ng Inner Academy sa likod. Hindi niya sinasadyang ngumiti at nagsalita sa isang malinaw na boses. Nang makita ang mukha ng itim na nakadamit na binata na puno ng isang mainit na ngiti, nakaramdam din ng sentimental si Su Chen. Sabi niya, medyo marami kayo. Si Xinlan ay hindi pa nakakarating sa dawang class at hindi siya makakalipad. Kaya, dapat mong gamitin ang Griffon na ito para palitan ang iyong mga yapak. Isang napakalaking itim na figure ang nagdala ng sigaw ng isang agila habang dahan-dahan itong bumababa mula sa langit pagkatapos tumunog ang boses ni Su Chen. Ikinumpas nito ang napakalaking pakpak, dala ang mabangis na hangin na naging dahilan ng pagyuko ng mga maliliit na puno sa paligid. Maraming salamat sa First Elder. Nakaramdam din ng init ang puso ni Xiaoyan habang nakatingin sa Griffon na nasa harapan niya. Pagkatapos nito, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nakangiting nagpasalamat kay Su Chen. Matapos sabihin ang lahat ng ito, tila ayaw ni Xiaoyan na manatili sa ganitong uri ng pamamaalam ng mahabang panahon. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa Griffon. Malapit ding sumunod sa likod niya ang Little Fairy Doctor, Ziyan at Xinlan. Gayunpaman, maswerte na ang espasyo sa itaas ng Griffon na ito ay medyo malaki. Kaya naman, hindi ito mukhang masikip sa kabila ng 4 na tao na sumakay. Xiaoyan, mag-ingat sa iyong paglalakbay. Muling sumigaw ng malakas si Xiao Li habang nakatingin sa Griffon na unti-unting nagpapapakpak ng mga pakpak nito. Bahagyang tumango si Xiaoyan kay Xiao Li habang nakatayo sa napakalaking ulo ng Griffon. Agad na nilaybot ng kanyang tingin ang lahat. Sa wakas, huminga siya ng malalim at iwinagayway ang kanyang manggas. Ay nalalayan ng hangin ang Griffon habang mabilis itong tumaas sa langit. Chief, maglakbay ng maayos. Isang malakas at malinaw na dagandong ang biglang umalangaw mula sa pasukan ng akademya sa ibaba habang ang Griffon ay unti-unting umangat sa langit. Lumingon si Xiaoyan at nakita niya ang napakaraming miyembro mula sa pan-gate na sumisigaw na namumula ang mga mukha. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lahat ng nasa ibaba at isang malinaw na tawa ang dahan-daang ipinadala habang ang Griffon ay bumangon. Walang hindi nagbabago. Lahat, sigurado akong magkikita tayong muli balang araw. Kung nakatadhana, magkita tayo sa Central Plains. Habang ang malinaw na halakhak ay dahan-daang ipinadala mula sa langit, ang Griffon sa kalangitan ay nagbago na sa isang maliit na itim na tuldok at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Napakaraming tao ang nakaramdam ng medyo sentimental mula sa natitirang boses. Inalis ni Su Chen ang kanyang tingin. Lumingon siya at tumingin kay Xiao Li sa tabi niya bago nakangiting sinabi. Hindi na kailangang mag-alala. Dahil sa ugali ng lalaking iyon, makakaligtas din siya ng husto kahit sa Central Plains. Siya ang ipinagmamalaki ng aking Xiao clan. Napangiti si Xiao Li. Ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng kaunting pagmamataas. Naniniwala ako na siya rin ang magiging pride ng Jianan Academy. Tumawa ng malakas si Su Chen. Pagkatapos nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa Inner Academy. Habang naglalakad siya, sinabi niya. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng kawili-wiling sitwasyon ang mangyayari kung ang taong ito ay makakatagpo ng punong guro sa Central Plains. Hihihi. Nang marinig ang kakaibang tawa sa pagtatapos ng mga salita ni Su Chen, ang mga tao sa pasukan ng akademya ay hindi sinasadyang nagtinginan sa isa't isa. Medyo natarante sila nang tumalikod sila at sumunod. Ang napakalaking Griffon ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak sa malayong kalangitan habang ang isang mahinang liwanag na hadlang ay kumalat mula sa katawan nito, ganap na humaharang sa mabangis na hangin na humahampas sa kanila. Tumayo si Xiaoyan sa likod ng Griffon habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Ang kanyang tingin ay dahan-daang umatras sa direksyon ng Inner Academy na nawala na sa kanyang paningin. Nakaramdam din siya ng pagkailang dahil sa pag-alis. Talaga bang isasama natin ang babaeng ito? Mukhang alam ng Little Fairy Doctor sa gilid ang kasalukuyang kawalang sigla ni Xiaoyan. Mahina siyang nagsalita, iniba ang paksa habang ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa excited na munting mukha ni Zian sa gilid. Ibinalik din ni Xiaoyan ang kanyang atensyon nang marinig niya ito. Sumulyap siya kay Zian at walang magawang sinabi. Hiniling sa akin ng First Elder na isama siya. Sinabi niya na ang ilang mga lihim na may kaugnayan sa kanyang aktwal na katawan ay maaaring mabunyag sa Central Plains. Ako ay kasalukuyang nasa klase ng Daohuang. Huwag mong sabihin sa akin na nag-aalala ka na baka maging pabigat ako. Kahit malambot ang pag-uusap ni na Xiaoyan at Little Fairy Doctor, narinig pa rin ito ni Zian. Agad na nanlaki ang mga mata niya habang umuungol sa hindi pagkasiyahan. Marahang hinaplos ni Xiaoyan ang ulo ni Zian na nakangiti. Hindi siya nakipagtalo sa kanya. Sa halip, tumingin ang kanyang tingin kay Zinlan at nakangiting sinabi. Kailangan mong ipahiwatig ang kasunod na ruta. Oo, nakangiting tumango si Zinlan. Tinanaw ng kanyang tingin ang lugar bago nagsalita. Kung gusto nating marating ang Central Plains, kailangan nating marating ang isang lungsod na tinatawag na Horizon City. Mula sa lugar, magagamit natin ang wormhole para tumungo sa Central Plains. Wormhole. Ang banyagang pangalan na ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyan. Hindi sinasadyang tinakpan ni Zinlan ang kanyang bibig at tumawa nang makita ang kawalan ng katiyakan sa mga mata ni Xiaoyan. Ang mga wormhole ay mga kakaibang bagay sa Central Plains. Ito ay nilikha ng mga piling tao na Daozun gamit ang spatial strength upang i-connecta ang dalawang magkaibang lokasyon. Ang distansya mula sa Black Corner region hanggang sa Central Plains ay aabutin ng isang piling Daozang nang hindi bababa sa kalahating taon upang masakop. Gayunpaman, kung ang isang tao ay gumagamit ng wormhole, ang isa ay mangangailangan lamang ng isang buwan na oras. Gayunpaman, ang paglikha ng isang wormhole ay medyo mahirap. Bukod dito, dapat itong madalas na ayusin. Bilang karagdagan, ang lakas ng taong nag-aayos ay dapat na hindi bababa sa klase ng Daozang. Sa makatuwid, napakabihirang lumitaw ito sa anumang rehiyon maliban sa isang tulad ng Central Plains. Si Xiaoyan ay muling natigilan. Wormhole. Kinakailangan ng isang piling Daozang upang maging isang repairman. Ang Central Plains na ito ay talagang nagtataglay ng isang misteryoso at bagong bagay. Sa sandaling ito, mukhang nahihirapan si Xiaoyan ng isang hillbilly na pumasok sa isang lungsod. Battle Through the Heavens. Kabanata 939. Isang bulwagan, isang tore, 2 sekta, 3 lambak, 4 na pabilyon. Ang Horizon City ay nakaupo sa isang bulubundukin na tinatawag na Tianqing, 10,000 kilometro ang layo mula sa Black Corner region. Bilang ang tanging lungsod na nagtataglay ng wormhole sa Central Plains sa loob ng radius na libo-libong kilometro, ang pag-unlad ng Horizon City na ito ay pangalawa sa wala. Sa bilis ng Griffon, nangangailangan ito ng halos kalahating buwang oras upang marating ang Tianqing Mountain Range mula sa Black Corner region. Gayunpaman, ang grupo ni Xiaoyan ay walang ibang pagpipilian sa harap ng bagay na ito. Hindi pa nakakarating si Zinlan sa klase ng Daohuang. Kahit na halos hindi niya ito naabot, magiging mahirap na suportahan ang kanyang paglipad hanggang sa Horizon City. Mas simple ang sumakay sa Griffon kaysa maglakbay ng kaunti at huminto ng paulit-ulit kahit na ito ay mauubos ng mas malaking tagal ng oras. Gayunpaman, kapag nasanay ang isang tao, ang ilang araw ay wala. Sa paglipad na ito, nadagdagan ni Xiaoyan ang kanyang pangunawa sa Central Plains mula sa pakikipag-chat niya kay Zinlan. Ang Central Plains ng kontinente ay napakalawak sa laki. Sa makatuwid, karamihan sa mga malalaking lungsod sa loob ng Central Plains ay nag-install ng tinatawag na wormhole at ginagamit ito upang bawasan ang oras na kailangan ng isa sa paglalakbay. Ang mga nagtayo ng mga wormhole na ito ay kadalasang mga dalubhasa o mga ninuno na kabilang sa lungsod. Kaya naman, kung ang ninuno na nagtayo ng wormhole ay kabilang sa isang partikular na angkan, ang wormhole na ito ay kabilang din sa clan na iyon.
Siyempre, ang pagmamayari ng isang pampublikong sasakyan na makina ay isang bagay na kahit isang napakalakas na angkan ay hindi basta-basta ng ahas na gawin ng mag-isa. Sa kabila nito, mayroon pa ring mag-asawang angkan na gagawa ng kalokohang bagay. Kung tutuusin, kung bubuksan ito sa publiko, ang tubo na ay dudulot ng isang wormhole sa bawat taon ay aabot sa isang lubhang nakakatakot na bilang. Ang nasabing bilang ay sapat na upang suportahan ang buong angkan. Sa makatuwid, ang hitsura ng bawat wormhole sa loob ng Central Plains ay makakaakit ng mga pulang mata ng hindi mabilang na bilang ng mga paksayon. Gayunpaman, maliban sa ilang makapangyarihang mga angkan o sekta, ang natitirang mga tao ay maaari lamang manood na puno ng inggit. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring mag-imbita ng isang piling Dow Zone na gumastos ng malaking halaga ng pagsisikap upang bumuo ng isang wormhole. Sa makatuwid, ang wormhole ay kumakatawan sa kayamanan at lakas sa loob ng Central Plains. Ang mga angkan na maaaring magkaroon ng isa ay karamihan sa mga kilalang paksayon. Siyempre, ito ay maliban sa ilang mga angkan na nasiyahan sa naiwan ng kanilang mga ninuno. Ang Central Plains ay talagang naiiba sa ibang mga lugar. Isang wormhole. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman umiral sa Black Corner region. Si Xiaoyan sa Griffon ay hindi sinasadyang sinampal ang kanyang bibig at tumawa matapos marinig ang pag-uusap ni Xinlan tungkol sa wormhole. Ang pagkonekta ng dalawang malayong spatial na punto ay nangangailangan ng lubos na tumpak na kontrol sa spatial na lakas. Napakahirap para sa sino man maliban sa mga piling Dow Zone na gawin ito. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. May pagkagulat ang tono niya. Ang wormhole ay isa lamang sa mga specialty ng Central Plains. Kapag dumating na doon si Kuya Xiaoyan, personal mong mararanasan ang mga ito. Nakangiti si Xinlan habang nagsasalita. Sino ang malalakas na paksayon sa loob ng Central Plains? Tumango si Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang nagtanong. Kapag naglalakad sa rehiyong iyon, dapat niyang malaman kung sino ang maaari niyang masaktan at kung sino ang hindi niya kayang masaktan. Ang mga paksayon sa Central Plains ay nahahati. Alam ko lang ang ilan sa mga paksayon ng tao, at wala akong masyadong alam tungkol sa magical beast tribes o sa iba pang mga lahi. Nag-isip sandali si Xinyan bago nagsalita. Sa Central Plains, ang mga pangkat ng tao ay halos nahahati sa isang bulwagan, isang tore, 2 sekta, 3 lambak, 4 na pavilion. Isang bulwagan, isang tore, 2 sekta, 3 lambak, 4 na pavilion. Dahan-daang inulit ni Xiaoyan ang mga salitang ito sa kanyang bibig. Bahagyang kumunot ang noo niya at nagtanong. Ang isang tore na ito ay dapat tumukoy sa Peel Tower, tama ba? Oo, ang tore ay tumutukoy sa Peel Tower. Tungkol naman sa bulwagan, ito ay tumutukoy sa Hall of Souls. Tinitigan ni Xinlan si Xiaoyan at mahinang nagsalita. Narinig niyang binanggit ng First Elder na si Xiaoyan ay may sama ng loob sa Hall of Souls. Hall of Souls. Ang mga simpleng salitang ito ay agad na naging sanhi ng pagdilim at lamig ng mukha ni Xiaoyan. Ang matalim na hangarin sa pagpatay ay lumabas sa kanyang maitim na mga mata. Ang Hall of Souls ay sobrang misteryoso sa Central Plains. Ang isang ordinaryong tao ay nahihirapang makilala ang isang miyembro ng Hall of Souls. Kalimutan ang tungkol sa punong tanggapan nito, kakaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa ilan sa kanilang mga sangay sa kabila nito, ang Hall of Souls ay nagagawa pa ring i-rank sa tabi ng Peel Tower. Tumango si Xinlan. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Big Brother Xiaoyan, alam kong may galit ka sa Hall of Souls. Gayunpaman, para sa iyong kaligtasan, ipinapayo ko sa iyo na maghintay at maabot ang punto kung saan maaari mo talagang labanan ito, kahit na ang Peel Tower ay hindi nais na madaling makipag-ugnayan sa Hall of Souls. Dapat malaman na ang 3 dakilang pinuno ng Peel Hall ay mga maalamat na dalubhasa na maaaring may rank sa nangungunang 10 kahit na sa Central Plains. Ayon sa ilang tsismis, ang 3 dakilang pinuno ng Peel Tower ay minsan ay tahimik na nakipagpalitan ng suntok sa Hall of Souls. Wala pang nakarinig tungkol sa mga resulta ng palitan. Tahimik na tumango si Xiaoyan sa harap ng mungkahi ni Xinlan. Nakalanghap siya ng malalim na hangin at pinigilan ang balak na pagpatay sa kanyang puso.
Dahil ang Hall of Souls ay may malalim na ugat sa Central Plains, maaga o huli ay masusundan niya ang kanilang mga bakas at mabubunot silang lahat. Gaano man sila kalakas, si Xiaoyan ay hindi magpapakita ng kaunting pag-aalinlangan o pag-urong. Paano ang dalawang sekta, 3 lambak, 4 na pabilyon? Pinigilan ni Xiaoyan ang mga nag-iisip sa loob ng kanyang puso, binago ang paksa, at nagtanong. Ang dalawang sekta ay ang Profound Sky Sect at ang Flower Sect. Ang dalawang sektang ito ay nagtataglay din ng napakahusay na lakas sa loob ng Central Plains. Ang mga eksperto sa loob ng kanilang mga sekta ay kasing dami ng mga ulap. Bagaman hindi sila may kukumpara sa Peel Tower o sa Hall of Souls, sila ay isang pag-iral na hindi maaaring maliitin. Ang 3 lambak ay ang Icy River Valley, Sound Valley, at Burning Flame Valley. Burning Flame Valley. Kusang kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang marinig niya ang medyo pamilyar na pangalan na ito. Ito ang tanging paksayon na alam niya na nagtataglay ng Heavenly Flame. Bukod dito, ang Skyfire 3 Mysterious Change na kanyang ginawa ay sikreto mula sa paksayon na iyon. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, maaari akong magtungo sa Burning Flame Valley na ito at subukang tingnan kung makakamit ko ang huling 2 pagbabago. Kung magagawa ko, ang aking lakas ay tataas muli. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, hindi siya matatalo sa klase ng Dao Huang sa pamamagitan lamang ng paggamit ng unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kung nakuha niya ang iba pang 2 pagbabago, malamang na makakaharap niya ang isang elite na Dao Zhang nang hindi gumagamit ng Angry Buddha Lotus Flame. Natural na hindi alam ni Xinlan ang mga iniisip sa puso ni Xiaoyan. Nang makita niyang may kakaiba sa ekspresyon nito, naisip niya na ang ekspresyon nito ay dahil ang Demon Flame Valley ay nagtataglay din ng Heavenly Flame. Kaagad, nagmamadali niyang pinaalalahanan. Big Brother Xiaoyan, ang 9 Dragon Lightning Flame ng Burning Flame Valley ay matagal ng perpektong tinatakan ng mga ito sa mga henerasyon. Kahit na nakuha ito ng isang tagalabas pagkatapos ng maraming pagsisikap, magiging mahirap para sa kanya na gamitin ito bilang kanyang sarili. Ang makasakit sa isang napakalakas na paksayon para sa isang Heavenly Flame ay hindi marunong gumamit ng Heavenly Flame. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sabi niya, "Relax, bagamat kailangan ko ng Heavenly Flames, hindi pa ito umabot sa punto kung saan nararanasan ko ang mga kalokohang kaisipan." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xinlan nang marinig ito. Hindi niya nais na dalhin si Xiaoyan sa Central Plains para lamang makita siyang nasangkot sa gulo ng walang dahilan. Ang kanyang angkan ay maaaring nagtataglay ng kaunting lakas sa loob ng Central Plains, ngunit hindi ito sa lawak kung saan maaari nitong ituring ang isang paksayon tulad ng Burning Flame Valley bilang wala. Ang 4 na pavilion ay ang Falling Star Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, Yellow Spring Pavilion at ang Wind Lightning Pavilion. Dahil sa kanilang mga posisyon sa Central Plains, ang mga ito ay nagkataon na bumubuo ng isang parisukat na hugis. Sa makatuwid, ito ay tinatawag na Square Pavilion. Ang kanilang mga lakas ay magkatulad at medyo malakas. Maaari silang ituring na pinakamataas kahit na sa mga pangkat ng pinakamataas na rate sa Central Plains. Subukan ang iyong makakaya na huwag masaktan ang mga paksayon na nabanggit ko sa Central Plains sa hinaharap. Seryosong paalala ni Xinlan. Wind Lightning Pavilion. Ang isa pang pamilyar na pangalan na ito ay direktang naging sanhi ng pagiging kakaiba ng ekspresyon ni Xiaoyan. Malinaw niyang naalala na ang 3,000 lightning movement na kanyang pinapraktisan ay tila isang top ability technique ng Wind Lightning Pavilion na ito. Siyempre, ang mga paksayon na ito ay ilan lamang sa mga may pinakamalaking reputasyon sa Central Plains. Gayunpaman, napakaraming mga nakatagong dragon at tigre sa isang lugar tulad ng Central Plains. Ang ilang mga paksayon, na tila medyo hindi kilala, ay maaaring magtago ng ilang dalubhasa sa loob nito. Kaya pinakamahusay na maging lubhang maingat kapag gumagawa ng anumang bagay sa Central Plains. Pumalakpak si Xinlan habang nagsasalita. Ang aking kaalaman tungkol sa mga paksayon na hindi tao ay lubhang limitado. Gayunpaman, ang kanilang mga lakas ay lubhang nakakatakot. Walang kulang sa mga nakakatakot na paksayon na maaaring makipaglaban sa Hall of Souls.
Napataas ang kilay ni Zinlan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Paalala niya. Bukod dito, kung gusto mong pumatay ng alinmang magical beast sa Central Plains, pinakamahusay na tiyakin mo na walang tribo sa likod nito. Kung mayroon, subukan mong patayin ito nang walang nakakaalam. Kung hindi, napakadaling mag-imbita ng paghihiganti ng isang magical beast tribe. Agad na pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo nang marinig niya ang mga salitang ito. Hindi ba masyadong misteryoso ang Central Plains? Kinailangan talaga ng isa na siyasatin ang background ng isang magical beast bago ito mapatay. Hahaha. Siyempre, tiyak na hindi na kailangang gawin ito kung ito ay isang ordinaryong magical beast. Ang tinutukoy ko ay ang mga magical beast na nakakapagsalita ng wika ng tao at nagtataglay ng ilang talino. Bukod dito, mayroon ding malakas at mahinang magical beast na tribo, at sila ay hindi nagkakaisa. Maliban sa ilang nakakatakot na pag-iral, walang mangyayari kung gagawin mo ang mga bagay ng malinis. Tinakpan ni Zinlan ang kanyang bibig at natawa nang makita ang mukha ni Xiaoyan. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Siya ngayon ay nagtataglay ng hindi malinaw na balangkas ng pamamahagi ng mga paksayon sa Central Plains. Agad naman siyang ngumiti. Tila ang Central Plains ay talagang magiging isang lubhang kapana-panabik na lugar. Ang bilang ng mga eksperto doon ay kasing dami ng mga ulap at ang mga paksayon ay pinagsama-sama. Angkop sa kanya ang ganoong lugar. Ang malalakas ay may sariling landas. Sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na tempering at labanan ay mahahanap ng isa ang asensya ng pakikipaglaban. Ganitong buhay ang gusto niya. Kahit papaano, hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na pagkabigo nang marinig niya ang pagpapakilala ni Zinlan. Biglang naging masaya ang mukha ni Zinlan habang pinupuri ni Xiaoyan ang rehiyon sa kanyang puso. Itinuro niya ang mga bundok na biglang nakausli mula sa lupa at masayang binibigkas. Tianqing Mountain Range. Big Brother Xiaoyan, dumating na tayo. Battle Through the Heavens. Kabanata 940. Sarado. Dumaan ang Griffon sa patag na kapatagan at dahan-daang pumasok sa bulubundukin. Ang mga bundok na ito ay napuno ng malalagang berdeng puno. Marami sa mga higanteng puno ay mahigit 1,000 talampakan ang taas. Maraming maliksi na unggoy ang umaakyat at nakikipaglaro sa isa't isa sa loob ng kagubatan na ito. Ang mga taong ito ay puno ng talino, at hindi nagtago kapag nakakita sila ng isang tao. Ang ginawa lang nila ay bigyan sila ng tingin. Maliwanag, nasanay na silang makakita ng mga dumadaan. Makakakita ang isang tao ng mahinang espiritual na aura na naruroon sa mga bundok na ito. Malamang na ang lugar na ito ay kung saan matatagpuan ang mga ugat ng lupa, na pinupuno ito ng sapat na espiritual na lakas. Ito ay pinakaangkop para sa mga practitioner na magsanay. Hindi huminto sa lugar na ito ang grupo ni Xiaoyan. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho ng Griffon sa isang bundok. Kaagad, ang mga maluluwag na konektadong kalsada sa bulubundukin ay lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Nakakita pa sila ng maraming figure na paparating at papunta sa mga pangunahing kalsada. Sa kabila ng napakalayo nito, naririnig pa rin ni Xiaoyan ang ilang ingay na ipinadala mula sa lupa. Ang kalangitan sa itaas ng hanay ng bundok ay hindi naglalaman ng nag-iisang Griffon na pagmamay-ari ni Xiaoyan. Papasok pa lang sila sa bulubundukin nang marinig nila ang rumaragasang tunog ng hangin sa di kalayuan. Kaagad, nakita nila ang maraming iba't ibang hugis na lumilipad na hayop na nagpapakpak ng kanilang mga pakpak, patungo sa loob ng lambak ng bundok. Habang nasa daan, lumipad ang ilang halimaw palapit sa grupo ni Xiaoyan, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na makita ang ilang figure ng tao na nakaupo sakay ng lumilipad na hayop. Ang unang impresyon ni Xiaoyan sa buong bulubundukin ay isang maunlad na pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, kahit nasa kalangitan sa itaas ng Black Corner region, mahirap makahanap ng napakaraming lumilipad na hayop ng sabay-sabay. Sa lugar na ito, tila ang mga lumilipad na hayop ay isang ordinaryong paraan ng transportasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga lumilipad na hayop na nakita nila sa kanilang paglalakbay ay rank 1 o 2 magical beast. Madalang na mayroong anumang pag-iral na lumampas sa rank 3. Kaya naman, ang Griffon na ito ni Xiaoyan ay nakaakit ng maraming nagulat na mga tingin.
Ito ay lalo na nang makita nilang 4 na tao lamang ang nakasakay sa isang malaking hayop na lumilipad. Ang mga nagulat na titig ay nagsimulang magbunyag ng karagdagang inggit. Medyo mahirap makahanap ng mataas na ranggo na lumilipad na hayop tulad ng griffon. Maliban kung ito ay isang angkan o paksayon na nagtataglay ng mayamang pundasyon, medyo mahirap para sa isang ordinaryong tao na paamuin ang isa. Tunay na karapat-dapat itong maging pinakamaunlad na lungsod sa loob ng 1,000 kilometro. Hindi alintana ni Xiaoyan ang mga nakakainggit na tingin. Bumantong hininga ang kanyang bibig habang marahang humakbang ang paa niya. Ang griffon ay nagpakawala ng isang malinaw na agila na sumigaw bago agad na ikinumpas ang napakalaking pakpak nito, na mabilis na lumipad ng mas malalim sa hanay ng bundok. Ang griffon ay lumipad ng mahigit 10 minuto o higit pa bago ang isang napakalaking lungsod ay bahagyang lumitaw sa likod ng takip ng luntiang, berdeng mga taluktok ng bundok. Ang napakalaking lungsod na iyon ay ganap na nasisipsip sa mga mata ni Xiaoyan habang siya ay unti-unting lumalapit. Maingat na pinagmamasdan ng kanyang tingin ang laki ng lungsod habang hindi sinasadyang tumango muli. Lumapit ang griffon sa lupa habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang lungsod. Nang malapit na itong pumasok sa langit ng lungsod, gayunpaman, isang figure ang sumugod mula sa pintuan ng lungsod. Agad itong nag-transform sa isang matanda na nakadilaw na damit. Ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit ay medyo malamig at mabagsik na mukha. Ang isang pares ng mga pakpak ng Daochi ay pumapagaspas sa kanyang likuran habang siya ay nakatayo sa harap ng lumilipad na landas ng mga griffon. Sinabi niya sa malalim na boses. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang unang pagkakataon na nakarating ka sa Horizon City. Hindi mo ba alam na ang mga lumilipad na hayop ay bawal na makapasok sa langit sa itaas ng lungsod? Dahil nakaharang ang landas na lumilipad, pinigilan ng griffon ang katawan nito habang naglalabas ng sigaw ng agila. Ang mga malalaking mata nito ay naglalaman ng mabangis na aura habang nakatitig sa matanda na nakasuot ng dilaw. Gayunpaman, masunurin lamang nitong niluwagan ang mabalahibong pakpak ng itapak ni Xiaoyan ang kanyang mga paa. Ito talaga ang unang pagkakataon namin dito. Hindi inaasahan na talagang napakaraming tuntunin sa Horizon City na ito. Sinulyapan ni Xiaoyan ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit sa kanyang harapan at nagsalita sa mahinang boses. Isang ekspertong dawhang. Bahagyang nagbago ang mukha ng matanda at nakadilaw na damit nang maramdaman niya ang malakulog na boses na umaalingaw-ngaw sa tabi ng kanyang tainga. Ang kanyang tingin ay maingat na dumaan sa griffon. Kaagad, medyo natigilan siya nang matuklasan na maliban sa isang tao, ang lakas ng natitirang 3 tao ay higit pa sa kanya, lalo na ang lakas ng babaeng nakaputing damit. Ang pakiramdam ng pressure na ibinigay ng kanyang titig ay naging sanhi ng maging ang daloy ng Daochi sa kanyang katawan ay naging mas matamlay. Nakakatakot ang lakas ng babaeng ito. Iilan lang ang mga tao kahit sa loob ng angkan ng luho na makapagpaparamdam sa akin ng ganito. Ano ang motibo para sa isang malakas na tao na tumungo sa aking Horizon City? Ang ilang mga alon ay tumaas sa loob ng puso ng matanda na nakasuot ng dilaw. Ang kanyang mukha, gayunpaman, ay naging mas mainit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa grupo ni Xiaoyan at sinabing, "Itong kaibigan, ito talaga ang panuntunan ng Horizon City sa paglipas ng mga taon. May espesyal na lugar para ay parada ang lumilipad na hayop na itinayo ng aming angkan ng luho para sa mga manlalakbay sa pasukan ng lungsod. Luho Clan. Big Brother, maraming paksayon sa loob ng Horizon City at napakagulo nito. Gayunpaman, ang umiral sa pinakamatagal na panahon ay itong angkan ng luho. Ang wormhole na iyon ay pag-aari din ng angkan ng luho. Mayroong isang ninuno sa loob ng angkan ng luho na ang lakas ay nasa paligid ng isang 5-star Daozang o higit pa. Siya ang pinakamalakas sa lungsod na ito. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng ninuno na ito, malamang na ang angkan ng luho ay mahihirapang kontrolin ang wormhole na ito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng lahat, ang napakaraming pinakinabangang karne na ito ay pinapanood ng napakaraming tao na may naiinggit na mga mata sa araw-araw. Magiliw na paliwanag ni Zinlan sa likod ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ng matanda na nakasuot ng dilaw na damit. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Dama po ang kanyang tingin sa matanda na nakasuot ng dilaw.
Ang kanyang lakas ay tulad lamang ng isang 2-star dawang o higit pa at halos hindi maituturing na eksperto. Ang dahilan kung bakit sila dumating ay para lamang paikliin ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paggamit ng wormhole. Ayaw niyang magkaroon ng ibang problema dahil sa ibang bagay. Salamat sa pagpapaalam sa amin. Bukod dito, nais kong itanong kung nasaan ang wormhole ng Horizon City. Tanong ni Xiaoyan na may neutral na boses. Mga kaibigan, dumating kayo sa hindi magandang panahon. Ang wormhole ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsasaayos nitong mga ilang araw at pansamantalang sarado. Gayunpaman, ang mga eksperto ng aking angkan ay nagsisikap na maayos ito. Sa tingin ko ay magbubukas muli ito sa lalong madaling panahon. Umiling ang matanda at nakadilaw na damit, at ipinaliwanag ang sitwasyon nang marinig niya ito. Sarado. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito. Ganito ba talaga kalala ang swerte niya? Gaano katagal ang iyong pag-aayos? Ang Little Fairy Doctor ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata at nagtanong sa malinaw na mahinang boses. Hindi ako masyadong sigurado. Hindi pa nakikita ng isa ang kalubhaan ng problema pagdating sa pag-aayos ng wormhole. Ang wormhole of Horizon City na ito ay isang bagay na itinayo ng isang ninuno ng aking angkan ng luo mahigit 100 taon na ang nakararaan. Matapos gamitin sa loob ng maraming taon, natural lang na ito ay nagtataglay ng maraming problema. Hinahangad namin ang iyong pangunawa. Kung ang iilan sa inyo ay talagang gustong dumaan, maaari kayong pansamantalang manatili ng ilang araw sa lungsod. Dapat itong ayusin sa oras na iyon. Nagmamadaling sumagot ang matanda na nakasuot ng dilaw na matandang takot na maliitin ang Little Fairy Doctor nang makita niyang ibinuka nito ang bibig. Bukod dito, ang ninuno ng aking angkan ay nagre-recruit kamakailan ng ilang elite na Daozang upang tulungan siyang ayusin ang wormhole ng magkasama. Kung interesado si Miss, maaari kang magtungo sa gitna ng lungsod kung saan matatagpuan ang wormhole. Mukhang may naalala ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit pagkatapos niyang magsalita at mabilis siyang nagdagdag ng higit pang impormasyon. Ang Little Fairy Doctor ay walang pag-aalinlangan sa mga salita ng matanda na nakasuot ng dilaw. Pambihira niyang ibinaba ang kanyang puting nyebe na baba bago ibinato ang kanyang magagandang mata kay Xiaoyan. Pumasok muna tayo sa lungsod. Bahagyang nag-isip si Xiaoyan bago agad itinakip ang kanyang mga kamay sa matanda na nakasuot ng dilaw. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, isang hangin ang bumalot sa griffon at mabilis na inilapag ito sa lupa. Mapait na tumawa ang nakadilaw na matanda at matandang lalaki nang makita niyang bumagsak sa lupa ang grupo ni Xiaoyan. Antong hininga siya. Malaki ang problema sa wormhole sa pagkakataong ito. Kung hindi, sa kakayahan ng ninuno, hindi niya kakailanganing mag-imbita ng ibang elite na mga Daozang na magtrabaho kasama niya. Hindi madaling kunin ang mga taong ito. Hindi lamang sila ay may saloobin, ngunit ang mga gantimpala na nais nilang makuha ay labis-labis. Hindi tumungo si Xiaoyan sa direksyon na itinuro ng matanda na nakasuot ng dilaw na damit at dumaong sa tinatawag na stopover point. Siya ay random na nakahanap ng isang lugar sa kagubatan sa labas ng lungsod at nakarating. Umuwi ka na. Tumalon pababa ang grupo ni Xiaoyan nang mapunta sa lupa ang griffon. Tumingin siya sa griffon na gumagapang sa lupa at ngumiti habang binibigyan ito ng utos. Tulad ng naintindihan nito ang mga salita ni Xiaoyan, ginamit ng griffon ang malaking ulo nito para haplasan si Xiaoyan ng ilang beses. Pagkatapos nito, ibinaba nito ang napakalaking pakpak at dahan-daang umangat sa hangin bago mabilis na naglaho sa abot tanaw. Napabuntong hininga din si Xiaoyan habang pinaalis ang griffon gamit ang kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa Little Fairy Doctor at sa iba pa, tumalikod, at nanguna sa paglalakad papuntang Horizon City. Xiaoyan, pansamantalang sarado ang wormhole. Ano ang dapat nating gawin? Ang Little Fairy Doctor ay sumunod sa mabagal na hakbang habang siya ay naglalakad sa tabi ni Xiaoyan. Bahagyang nagsalubong ang kilay niya habang nagtatanong. Magpapahinga muna tayo sa lungsod ng isang gabi at maghihintay kung may balita. Kung wala pa ring balita bukas, pupunta tayo sa sentro ng lungsod upang tingnan. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan at nakangiting nagsalita.
Ang mga taong naruroon ay natural na hindi tumutol sa mga salita ni Xiaoyan. Kaya naman, tumanggo lang silang lahat. Ang grupo ni Xiaoyan ay random na nakahanap ng isang mas malinis na inn pagkatapos na makapasok sa lungsod. Pagkatapos nito, nanatili sila sa loob nito. Pinakamabilis na dumaloy ang balita sa isang lugar na tulad nito kung saan nagtitipon ang trapiko ng tao. Ang nasabing lugar ay ang pinakamaginhawa at pinakamabilis na paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa lungsod. Matapos isettle ang Little Fairy Doctor at ang iba pa, naglakad-lakad si Xiaoyan, matagumpay na nakuha ang ilan sa impormasyong kailangan niya. Katulad ng ipinaliwanag ng matanda na nakasuot ng dilaw na damit. Sa kasalukuyan, ang wormhole sa loob ng Horizon City ay sarado na. Bukod dito, tila napakalaki talaga ng problema ng wormhole sa pagkakataong ito. Kahit na ang ninuno ng angkan ng Luo, na isang 5-star Daozang, ay hindi nalutas ang problema sa isang pagkakataon. Kaya naman, maaari lamang niyang anyayahan ang iba pang mga elite na Daozang upang tulungan siya. Gayunpaman, ang mga elite na Daozang ay napakabihirang pag-iral kahit sa Horizon City. Bukod pa rito, ang relasyon ng lugar na ito ay lubhang komplikado. Bukod dito, ang bagay na ito ay nauugnay din sa isang mahalagang bagay tulad ng wormhole. Kaya naman, ang imbitasyon ng ninuno ng angkan ng Luo ay hindi nagkaroon ng malaking epekto. Dahil sa kakulangan ng lakas tao, pansamantalang naslave ang usapin sa pag-aayos ng wormhole. Nagdulot ito ng matinding pighati sa angkan ng Luo. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang angkan ng Luo ay magdurusa ng malaking kawalan araw-araw na nananatiling sarado ang wormhole. Mukhang bukas. Kailangan nating pumunta at tingnan. Ang pagkaantala sa ganitong paraan ay hindi magandang bagay. Si Xiaoyan sa silid ay nag-iisip habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pumasok sa kanyang pang-araw-araw na kondisyon sa pagsasanay.